Magandang gabi sa ating lahat at welcome sa ating Bible Study YouTube channel. Ang ating topic ngayon ay ang ating paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. Okay, tayo ay habang na tayo nabubuhay, itong ating paglalakbay tungo doon sa buhay na walang hanggan. Tingnan natin ang paglalakbay ng mga Israelita noong panahon ng Lumang Tipan, kung paano ang bayan ng Diyos ay hinamo niya sa pagkaalipin sa Ehipto at dinala niya sa lupang pangako na binubukalan ng pulot at gatas na lahat ng bagay nandoon. So sinubaybayan nila roon sa kanilang paglalakbay. So ating pag-aralan ang kanilang paano iningatan, sinamahan ng Diyos sa kanilang paglalakbay. At sa atin din namang panahon ngayon, tayong sa bagong tipan, tayo nga may pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yun naman ang pangako. Doon sa lumang tipan, ang pangako ay lupang pangako, lupa siya, physical. Pero sa ating bagong tipan, kay Kristo, ang pangako ay buhay na walang hanggan sa piling niya. So, tayo namang nabubuhay, ito rin ang ating paglalakbay. Diba? So, tingnan natin ang lumang tipan. Okay. Ating tungayan ang ating pag-aaral kung paano iniligtas ang kanyang bayan sa pagkaalipin sa Ehipto ang mga Israelita. Noong dumaing ang kanyang bayan, dinig ng Diyos ang kanilang daing, kaya sila ay hinango sa pagkaalipin ng mga Ehipto. At sila dinala sa lupang pangako na sagana sa lahat ng bagay. Sa kanilang paglalakbay, talagang sinamahan sila ng Diyos. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 2 verse 7, sabi dito, pinagpala kayo ng Diyos sa lahat ng inyong gawain at hindi niya kayo hiniwalayan sa inyong paglalakbay sa loob ng 40 taon. Ano pa't hindi kayo kinulang sa anumang pangangailangan. So, makita natin na talaga yung pangako ng Diyos. Sinamahan talaga sila at hindi sila nagkulang. Actually, ang sabi pa nga ay, ni ang kanilang damit hindi na luma, ang kanilang panyapak or sandalyas siguro or tsinelas hindi na sira or hindi na luma. So, ganun sila iningatan ng Diyos. Kaya sinamahan sila na sa loob ng 40 taon. Imagine, no, hanggang kanilang paglalakbay. Pero hindi lahat nakapasok sa lupang pangako dahil sa kanilang karireklamo sa Diyos at kulang sa pananampalataya sa Diyos. Kaya ang nakapasok ay si Josue at ang lahat ang edad ay 20 years old below. Sapagkat ang mga bata pa ay walang magrereklamo. Yun ang ang bata walang reklamo, kaya sila ang nakapasok. Kaya nga, bago nila narating ang lupang pangako, katakot-takot naman ang hirap na kanilang dinanas. Ang lumang tipan kasi, ating titingnan, ito ang naglalarawan sa bagong tipan. Parang lang siya, larawan ng bagong tipan. Kasi dito, kung paano hinango ng Diyos ang kanyang bayan sa pagkaalipin sa Ehipto, ang Ehipto kasi ay naglalarawan ng sanlibutan. At ang hari dito, kasi ang hari ang pumipigil sa kanila para umalis sa Ehipto, para magtumungo sa pinangako ng Diyos sa kanila. So, itong hari, ang paraon, larawan siya kasi ni Satanas kasi
Alam nyo, si Satanas lang naman ang pumipigil palagi sa atin, sa mga tao na huwag pumunta sa Diyos. At si Moises dito ay larawan din ni Kristo, sapagkat siya ang humango, siya ang nagdala para hanggang doon sa lupang pangako. Siya ang muna siya ang kumuha talaga. Kaya sa ating ikumpara ang pagliligtas ng Diyos sa bagong tipan. Bago dumating ang kagandahang loob ng Diyos sa mga tao, ang tao man ay naalipin din sa kasalanan. Ganun ang rin. Bago dumating itong kagandahang loob ng Diyos sa tao, ganyan ang nangyari. Kaya nga ang sabi sa Efeso, sabi sa Efeso chapter 2 verse 1 and 2, sabi niya, noong unay, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at nagpailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. So ganyan din ang nangyari. Nagpailalim tayo, naging alipin tayo ng sanlibutan. So ganun din ang nangyari sa mga Israelita, bayan ng Diyos. Naging alipin sila ng Ehipto at talagang pinahirapan din sila doon. Subalit, sabi niya sa verse 4 to 6, subalit, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay dahil sa ating pagsuway. Kaya napakabuti ng Diyos. Naligtas niya kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. So halos kahawig ang nangyari doon kung ating titingnan. And a very short story lang. Kasi hindi ko na mahaba ang pero ang alam natin, marami naman tayong nakaalam tungkol doon. So dahil dito sa ating pakikipag-isa sa Kanya, tayo ay naligtas. Ang tawag sa mga naligtas niya sa lumang tipan ay ang bayan ng Diyos. Sa bagong tipan, ang tawag naman niya sa atin yan, mga anak niya. So, kung ating titingnan doon sa pagiging anak niya, sabi niya doon sa Juan chapter 1 verse 8, chapter 1 verse 12. So, lahat ng tumanggap. Yan So sabi niya, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So kung tayo mga anak ng Diyos, niligtas na nga tayo. Di ba? Kaya sa lumang tipan ay sinamahan sila ng Diyos sa kanilang paglalakbay sa lupang pangako. Tayo man sa bagong tipan ay binabantayan din niya kung paano tayo mamuhay na may pananalig sa Kanya. Ganyan naman ang ginawa niya sa bagong tipan. Na binabantayan lang niya kasi ang sabi niya sa awit chapter 11 ay chapter 11 verse 4 and 5. Sabi niya, kaya ganyan ang ginawa niya, kahit ito sinabi sa lumang tipan kay David, ito ang mangyayari sa ngayon at ganyan niya ang nangyayari. Ang Diyos na si Yahweh ay matatagpuan sa banal na templo, sapagkat nandoon na siya sa langit. At doon naman sa mataas na langit naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao, walang nalilingid
anuman ang gagawin ng mga ito. So, verse 5. Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasa. Namumuhi lubos siya sa suwail na wala ng batas. So, ganyan ang ginagawa niya. Kaya tayo naman, binabantayan niya kung paano. Kasi yung lumang tipan, nakarating na talaga sila sa lupang pangako. Kaya nga lang, marami talagang hindi nakarating. Ganon din sa ating panahon. Maaring marami rin hindi makapasok sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang mga taong naging suwail, hindi, ang sabi ko nga yung palaging natin na yung sumasamba sa Diyos-Diyosan at hindi lumalapit sa Kanya, ay pagtalikod sa Kanya, at ang sabi nga niya, pagdating niya, yun ang hahanapin niya. Kaya, at sabi pa rin niya sa chapter 33, okay, sa awit pa rin, 33 verse 13 to 15. Sabi pa rin niya, magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao sa kanyang nilalang. See? So, walang nalilingid sa atin kasi ngayon siya, kaya ngayon ang sinasabi ng marami na doktrina ng iba. Ang Diyos daw ay sa lahat ng dako. Ibig lang sabihin noon, nakikita tayo ng Diyos sapagkat alam niya na tinutunghayan siya, yun ang maliwanag ditong sinasabi. Minamasdan niya tayo. Alam naman natin na siya ay Diyos na makapangyarihan. Ang ating paningin ay mayroong limitasyon. Hindi natin maabot yung pangatlong langit. Nakikita lang natin ang langit hanggang doon sa pangalawang langit. Ibig sabihin, yun ang pinaglalagyan ng mga buwan. Di ba nakita natin ang buwan, between, constellation, yung ganun. Hanggang doon lang tayo. But the third heaven, which is the place of God, hindi na natin maabot ng ating paningin sa ating limitasyon, ang ating paningin, limitasyon. Subalit ang Diyos, sapagat siya ay Diyos, simula doon kahit saan ka, nakikita tayo. Kasi ang sabi nga niya, minagmamasdan niya ang lahat ng taong kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng mga tao sa balat ng lupa, at ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Yun. Kaya tinagtitingnan niya. Kaya nga pagdating ng oras sa kanyang paghukom, yan ang hanapin niya sa atin. Ngayon man, sa buhay natin, yun niya, pinagmamasdan tayo ng Diyos kung papaano tayo namumuhay na may pagsunod at pagkilala sa Kanya. Ayon sa mga aral at itinuro ni Jesus noong siya ay nasa sanlibutan. Kasi nga sa lumang tipan ang pagsunod nila sa 10 utos. Sa atin naman, nung si Kristo ay nandito sa lupa, iniwan niya ang nangaral siya at ang kanyang aral ay nandito. Siyempre wala na sa atin ngayon si Kristo, subalit nandito sa atin ang kanyang mga salita at aral na sinulat ng Biblia. So, ito ang kanyang mga aral na dapat natin sundin. Kaya nga, sa ating panahon, ito yung hinihanap rin ng Diyos. Ang kanyang, kung paano natin sinunod, ang kanyang mga aral na itinuro niya nung siya ay nandito sa lupa. So, ang ating buhay ay isang larawan ng paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Alam nyo, maraming tao hindi ito pinahalagahan. Subalit napakahalaga. Dapat ito sapagkat yun ang ating kahinatnan pagdating ng oras sa araw ng paghukom. At kung tayo nasa kaparusahan, ay kahawag-habag tayo. Kaya sabi ko nga, ito ang ating buhay ay isang larawan na naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Kagaya ng lumang tipan, maraming hindi nakarating sa lupang pangako, isa pang paalala sa atin ngayon. Baka hindi natin marating or hindi tayo makapasok sa
pang sa pang hindi tayo makapasok sa buhay na walang hanggan. Doon sa pangako niya sa atin na buhay na walang hanggan. Ang ating paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan ay nakakatulad din sa paglalakbay ng lumang tipan. Simulang tayo ay nanampalataya kay Kristo, binabantayan niya tayo kung paano tayo sumunod sa kanyang mga aral. Habang tayo ay nabubuhay, magagawa lamang natin ang ating pagsunod sa Diyos at ating pananalig habang tayo nabubuhay. Kung ating makita ang sabi nga doon sa, kaya nga, balikan natin ulit ang pangalawang Tesalonica, sapagat yun ang kanyang hinahanap pagdating ng panahon, pagbalik niya. Kaya ang sabi niya sa chapter 1 verse 8, darating siya sa gitna ng naglalagablab, kasi ito yung araw ng paghuhukom. So darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. So ganun din ang ating kalagayan. Kaya nga, pagbalik ng ang kanyang hanapin sa tao ay yaong kumilala sa kanya at sumunod sa kanyang mga aral. Ang pagsunod sa mabuting balita ay ang ating pakipagkapwa sa mga tao o kapwa Kristiyano o kahit na sa hindi man. Paano natin ginawa, sinunod ang kanyang mga aral na tinuro sa atin nung tayo ay nabubuhay, sapagkat naka-record ang lahat ng ginagawa natin. Pag tayo namatay, yun ang end ng ating book. At kung ano ang nakasulat doon sa ating book pagdating niya, yun ang makikredit. Kung tayo nga ba ay dapat pumasok sa buhay na walang hanggang hindi. Kagaya ng lumang tipan, maraming hindi nakapasok. Bakit? Dahil nga kung makita natin, alam naman natin, nakapanood tayo ng mga movie noon, kung hindi tayo nababasa ang aral ng Biblia, may mga movie, alam natin maraming nakapanood noon. Kung papaano binigay ang utos, subalit ang mga tao gumawa pa ng Diyos-Diyusan. Sumamba sila sa mga ginawa nilang imahin ng tupa. At puro sila reklamo. Nabigay na sa kanila ang lahat ng kailangan nila. Sa ilang na wala ka makukuhang pagkain, binigyan sila ng pagkain galing sa langit. Binigyan sila ng tubig sa pamamagitan sa bato, pinalabas ang tubig. Lahat, binigyan sila ng pugo bilang karne ng pagkain. Subalit, reklamo pa rin sila ng reklamo. Ngayon din, sa ating panahon, maaaring ang tanging hahanapin ng Diyos, paano ka kumilala sa Diyos at paano ka sumunod. Sapagkat nung lumang tipan mismo ang Diyos kasama niya, bisinamahan talaga sila, ay nagagalit lang ang Diyos dahil nga sa kanilang pagrireklamo at walang pananalig sa Diyos. Ganon din sa ating panahon, sapagkat ang mga taong hindi na kumikilala sa Kanya, hindi sumusunod at hindi sumunod sa Kanyang mga aral at hindi siya kinikilala. Kaya sa mga kapatid, sa mga taong makikinig nito at nakulang pa sa pananalig sa Diyos, ay sikapin natin. Alamin ang mga aral nito sapagkat ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang mga taong mayroon ng buhay na walang hanggan ay purihin ang Diyos at alam natin na ito ay magpapaalala lamang sa atin kaaliwan na pag ating napakinggan ang mga ganitong pag-aaral ay magiging kaaliwan natin.
Amen. Purihin ang Diyos at tayo'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, kung paano mo ipinakita ang lumang tipan, kung paano sinamahan, at kung paano mo ngayon tinitingnan kami, Panginoon, sa bagong tipan, kung paano kami sumunod sa aming lakad, paano kami lumakad patungo sa buhay na walang hanggan. Kung aming buhay na ginawa namin ang aming pagsunod sa iyo para marating na namin ang pangakong buhay na walang hanggan. Ama, maraming salamat sa iyo. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng nakikinig at ang makapakinig pa nito. Buksan mo ang kanilang mga puso at isipan at pangunawa na sila, Panginoon, ay magsikap na marating ang buhay na walang hanggan na pinangako mo na dapat mamuhay sila ayon sa iyong mga aral at salita. Ama, salamat at sa iyo namin ipinagkatiwala ang pag-aaral sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutan na i-share natin ito para makarating sa marami at ang hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo para palaging updated kayo at makarating palagi ang mga bagong aral na ating pinag-aralan tungkol sa Panginoong Hesus at sa ating Diyos. Dahil pagdating niya, yun ang hahanapin niya sa atin, ang ating pagkilala sa Kanya. Amen? Magandang gabing muli at hanggang sa bukas.